Nagpakilala ang bagong dating bilang si Qin Xiang, isang espesyal na kinatawan mula sa Longdu, na may tungkuling magsiyasat sa isang tao at dalhin ito pabalik sa Longdi. Inalis nito ang sombrero, tumitig kay Qin Shanhai, at ipinahayag ang pakay. Hinahanap nito ang Dragon Master na si Lu Fan. Lumitaw ang stats window at ipinakitang si Qin Xiang ay antas 57 at dalubhasa sa labanan. Samantala, sa loob ng Nightmare Trial, patuloy na gumagalaw si Lu Fan sa unang palapag. Ginagamit niya ang itim na machete upang putulin ang mga baging at kasabay nito ay bukas ang system map sa kabilang kamay. Habang lumalalim ang kanyang pagpasok, napansin niyang nakuha na niya ang hinahanap. Lumitaw ang system window na nagsasabing narating na niya ang tamang lokasyon sa treasure map. Kasunod nito, may isa pang abiso na nagsasabing nakabuo na siya ng isang high-level treasure map. Nabuhay ang pananabik ni Lu Fan. Ang high-level treasure map na pinagsama niya bago pumasok sa Trial Realm ay tumama mismo sa unang palapag ng Heavenly Tower. Habang nilalampasan niya ang mga tinik at halamang humaharang, may isang bagay siyang nakita sa daan. Isang aklat. Inabot niya ito at kinuha. Kaagad lumitaw ang alert window, kinukumpirmang nakuha niya ang isang skill book na ang pangalan ay Accelerated Growth. Nagniningning ang aklat, may mga hiyas sa takip, at malinaw na pambihira. Ayon sa stats window, isa itong excellent skill book na nagtuturo ng passive skill na nagpapabilis ng paglago. Kapag nagamit, binibigyan ito ang mga alaga ng 100% karagdagang karanasan. Agad binuksan ni Lu Fan ang aklat. Naglabas ito ng malakas na enerhiya at bumalat sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan niyang makuha ang kakayahan. Sa isip niya, perpekto ito para kay Xia, dahil napapansin niyang mabagal ang pag-level up nito mula nang umalis sila sa Morning Village. Sa passive skill na ito, mas bibilis ang pag-angat ng antas ng kanyang dragon. Bumalik ang tagpo sa surveillance room kung saan nakatingin sa screen sina Principal Bai Honggu, Qin Shanhai, at Qin Xiang. Ipinahayag ni Qin Xiang na dahil estudyante si Lu Fan ng kanilang institusyon, dapat na nilang putulin agad ang trial at pabalaykan ito. Tumingin si Principal Bai ng seryoso at ipinaabot na mas mabuting hintayin munang matapos ang pagsusulit ng mga estudyante. Nag-alok pa siyang akuin ng pananagutan bilang namumuno sa Third Institute. Ngunit hindi pumayag si Qin Xiang. Ipinaliwanag nitong kahit handa si Principal Bai na akuin ang pananagutan, hindi nito kayang tumanggap ng parusa kapalit ni Lu Fan. Nabigla si Principal Bai at inusisa kung anong parusa ang tinutukoy. Sa puntong yun, humakbang si Qin Shanhai at hinawakan ang braso ni Qin Xiang, hiniling na umatras muna ito ng kaunti bilang paggalang sa dati nilang samahan. May isang kinatawan mula sa No. 1 Middle School na sumingit at nagtanong kung ano ba ang nagawa ni Lu Fan. Biglang hinayla ni Qin Xiang ang kanyang braso ng may puwersa, dahilan upang mapatigil si Qin Shanhai at mapuno ng pagtataka. Sa masamang tingin, binalaan ni Qin Xiang si Qin Shanhai na huwag siyang gambalain habang isinasagawa niya ang tungkulin at huwag na itong lalapit pa. Idinagdag niyang kung makikialam si Qin Shanhai, hindi ikatutuwa ng pamilyang Jin at ng mga nasa pinakamataas na antas. Hindi man malinaw kay Qin Shanhai kung bakit ganoon kabigat ang ipinahihiwatig, nanatili siyang seryoso at hindi na nagsalita. Itinulak pa siya ni Qin Xiang paatras at hiniling na malinaw ang mensahe. Pagkatapos, inutusan nito si Principal Bai na ipatawag agad si Lu Fan, ipinakitang wala siyang oras na sayangin, at tinapos ang usapan na may malamig na awtoridad. Napaikot si Qin Xiang nang marinig ang sinabi. Kalmadong naglabas si Qin Shanhai ng sigarilyo, sinindihan ito, at humigop ng marahan. Sa palitan nila ng salita, lumitaw ang pahiwatig na malalalim ang koneksyon ng mahahalagang opisyal sa Longdo at ng pamilyang Jin, at ang ugnayang yun ay umaabot hanggang Dragon Kingdom at Tai Kingdom kaya lalong gumugulo ang sitwasyon. Ngunit nilinaw ni Qin Shanhai sa lahat na kapag lumantad ang lihim ni Lu Fan, mawawala ng bigat ang mga mataas na opisyal at maging ang pamilyang Jin. Tumingin siya kay Qin Xiang ng seryoso at ipinahayag na walang sinuman ang makakakuha kay Lu Fan sa araw na yun. Nagalit si Qin Xiang sa narinig. Sinabihan niya si Qin Shanhai na tigilan ang sinasabing walang basehan dahil para sa kanya, walang itinatago si Lu Fan. Inakusahan niya si Qin Shanhai na sumosobra at lumalabag sa utos ng isang sugo. Nang papihit na si Qin Xiang upang ipatupad ang gusto niya,
Muling hinawakan ni Qin Shanhai ang braso nito at ipinaabot na kahit sumusobra nga siya, handa niyang akuin yun. Lalong uminit ang tensyon. Isang system window ang lumitaw at ibinunyag ang kani-kanilang antas at uri, si Qin Shanhai ay level 57 Knight, at si Qin Xiang ay level 57 Swordsman. Sa galit, sinabi ni Qin Xiang na ire-report niya ang ginagawa ni Qin Shanhai sa mas mataas na pamunuan ng Longdu. Sumingit si Principal Bai Hanggu upang payapain ang dalawa at pinaalalahanan silang hindi maaaring gambulin ang Grand Exam. Sa gitna ng pagpepreno sa gulo, binalingan ni Qin Shanhai si Qin Xiang at nagsalita ng may bigat. Ipinahiwatig niyang may lihim si Lu Fan na kayang yumanig sa mga nasa itaas ng Longdo at maging sa pamilyang Jin. Doon lamang tuluyang sumagi kay Qin Xiang na si Lu Fan ay kasalukuyang humahamon sa nightmare level ng trial. Napabigla siya, at malinaw ang pagkakayanig sa kanyang tindig nang mapagtantong may kakaibang dahilan kung bakit naglalakas loob ang isang estudyante sa ganoong antas. Samantala, nasa loob si Lu Fan ng nightmare trial, nakatayo sa harap ng isang napakalaking tarangkahan. Sa loob niya, umiiral pa rin ang hanggaring subukin ang hangganan ng sariling lakas. Ngunit ngayong hawak na niya ang bagong passive skill, pinagpasyahan niyang ilabas si Xia ng mas maaga upang mas mapabilis ang pagkuha ng karanasan. Sinuri niya ang status window at nakita roon ang growth acceleration. Nakasaad na pinapataas nito ng 100% ang experience na nakukuha ng kanyang alaga. Sa surveillance room, may pamuna kung paano nagawang patumbahin ni Lu Fan ang maraming kalaban sa iisang galaw kanina, at kapwa sila namangha sa ipinapakita nitong kakayahan. Sa mismong sandali ring yun, inutusan ni Lu Fan si Xia na lumitaw. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na ungol at lumitaw ang itim na dragon. Natigilan ang mga nakasaksi. Nawala ng salita si Qin Xiang at tanging pagkapako ng tingin ang naiwan sa kanyang mukha habang malinaw na nakikita ang isang tunay na dragon sa harap ng kanilang mga mata. Itinaas ni Xia ang kanyang kuko at binasag ang tarangkahan. Sa isang iglap, nag-iba ang buong harang at nagkalat ang mga bato at durog na piraso sa paligid. Napawis si Qin Shanhai kahit nakita na niya noon ang dragon, dahil iba pa rin ang epekto ng aktwal na pagdinig at pagdama sa lakas nito. Humarap siya sa lahat at ipinaabot na ngayon ay nasaksihan na nila ang lihim ni Lu Fan. Ipinahayag niyang si Lu Fan ang nag-iisang dragon tamer sa kasaysayan na may hawak na tunay na dragon, at hindi lamang anumang uri kundi isang dambuhalang nilalang na may pressure na kayang lunurin ang paligid. Patuloy nilang sinubaybayan ang screen. Sa ikalawang palapag ng Nightmare Trial, ginamit ni Xia ang apoy upang sunugin ang lahat ng nasa daraanan. Nagkalat ang nagngangalit na apoy sa buong lugar. Sa tabi niya, si Lu Fan ay kumikilos ng walang kahirap-hirap, tinatadtad ng itim na machete ang malalaking halimaw na halamang singaw at mga nilalang na tumutubo mula sa lupa. Hindi nagtagal, lumitaw ang abiso na nalinis na ang ikalawang palapag. Doon lalo pang tumibay sa isip ng mga nanunood ang bigat ng Dragon Race. Lumitaw ang pag-unawa na ang isang karaniwang propesyon na hindi umaabot sa mataas na pagbabago ng lakas ay walang maitutugma sa ganitong puwersa. May mga napahinto sa paghinga habang napagtatanto na kung mas lalong lalakas ang dragon, maaari nitong lampasan ang saklaw ng isang lungsod at sa sukdulan ay kaya nitong gumuho ang isang buong bansa. Sa pagtatapos ng ikalawang palapag, umakyat si Lu Fan sa unang pwesto ng leaderboard na may 50,000 puntos. Nasa ikalawa si Hong Wu na may 27,550 puntos. Nasa ikatlo naman sina Qin Shio at Tao Xiaoman na may tig 12,570 puntos. Patuloy na umakyat si Lu Fan sa tore at halos walang kahirap-hirap na nililinis ang bawat palapag sa tulong ni Xia. Lumipat ang tagpo sa ika-13 palapag. Walang tigil si Xia sa pagwasak ng mga halimaw, habang si Lu Fan ay bumibitaw ng malalawak at mabibigat na paghiwa, nagpapabagsak ng mga mababangis na nilalang ng walang pag-aatubili. Muling lumitaw ang abiso at ipinahayag na nalinis na ang ika-13 palapag. Habang pinagmamasdan nito, napaisip si Principal Bai Hanggu hindi lamang sa dragon, kundi pati sa kung paano nakamit ni Lu Fan ang ganitong antas ng lakas. Sa pagtataya niya, malamang ay lampas 100 ang bawat pangunahing katangian ni Lu Fan. Sa puntong yun, naniniwala siyang kahit hindi pa ilabas ang dambuhalang dragon, kayang-kaya ni Lu Fan na maghari sa ranggo ng Jianghai City.
Sa surveillance room, bumaling si Qin Shanhai kay Qin Xiang at ipinahiwatig ang bigat ng bagong realidad matapos masaksihan ang tunay na dragon. Sa tugon ni Qin Xiang, lumitaw ang pag-unawa kung bakit naglakas loob si Qin Shanhai na tumayo laban sa pamilyang Jin. Ngayon lamang niya tunay na nasalayan ang kapangyarihang kayang baliin ang dating pananakot at impluwensya. Ipinahayag ni Qin Shanhai na ipapadala niya ang video ng pagtakbo ni Lu Fan sa grand exam sa isang guro, at mula noon ay wala nang dahilan para guluhin pa si Lu Fan ng mga sugo o ng pamilyang Jin. Iminungkahi niyang bumalik na si Qin Xiang. Nang banggitin ni Qin Xiang ang pangalang North Mark Jing, ngumiti lamang si Qin Shanhai bilang tanging sagot. Sa oras na yun, nasa ika-20 palapag na si Lu Fan. Nakatayo siya sa isang madilim na pasilyo, at sa dulo ay may kumikislap na lilang liwanag. Ang liwanag ay lumapit sa kanya na parang palasong mahika. Lumitaw ang status window at kinilala ang pinagmulan nito bilang isang dark sacrifice, antas 15. Nakasaad ang mga kakayahan nito, Black Curse na nagpapababa ng lahat ng katangian ng target ng 50% at nagpapataas ng katangian ng mga kakampi ng 25%, Merge into Darkness na hinihila ang sarili at mga kaalyado sa anino at nagbibigay ng immunidad sa lahat ng atake sa loob ng 15 segundo, at Dark Control na nagbibigay rito ng ganap na kontrol sa mga Dark Knight sa likuran nito. Sa pagtanaw ni Lu Fan sa dami ng kalaban, napagtanto niyang dahil sa epekto ng accelerated growth, malapit nang mag-level up si Xia. Inutusan niya si Xiaoy na gamitin ang Lava Blaze. Agad nag-ipon ng enerhiya ang dragon, at sa susunod na sandali ay pinakawalan nito ang dambuhalang bugso ng apoy. Ipinakita ng status window na ang ataking ito ay tuloy-tuloy na bumubuga ng apoy pasulong, nananakit habang sabay na nagpapagaling sa dragon. Sa isang pagalpas, nabalot ng naglalagablab na apoy ang buong palapag at ang lahat ng Dark Knights at mga kasamang nilalang ay naging abo. Lumabas ang abiso na nalinis na ang ika-20 palapag. Sumunod ang iba pang mga notification. Umangat sa level 11 ang itim na dragon na si Xia, at tumaas din ang antas ni Lu Fan hanggang level 16, dahil sa pagkumpleto ng ika-20 palapag, lalo pang sumirit ang puntos ni Lu Fan at iniwan niya ng malayo ang ibang kalahok. Sa gitna ng init ng apoy at usok ng labanan, ngumiti siya at inihayag na sabay nilang sasakupin ang Heavenly Tower. Lumipat ang tagpo sa Fear Trial, sa ika-50 palapag, kung saan isang malakas na pagsabog ang Yumanig. Doon nagtala si Hong Wu ng malaking galaw. Lumitaw ang abiso na nalinis na ang ika-50 palapag. Nakataas ang dibdib ni Hong Wu at puno ng kumpiyansa. Sa isip niya, mas mahirap kaysa dati ang Grand Examination ngayong taon, at tila ang mga halimaw na dapat nasa ika-70 palapag ay ngayon pa lang niya nakakaharap. Ngunit sa kabila nito, buo pa rin ang paniniwala niyang makukuha niya ang unang pwesto. Tinitingnan niya si Qin Shio bilang tanging seryosong kalaban, ngunit dahil pang team ito, alam niyang mahahati ang puntos nito. Lalong tumibay ang tiwala niya na sa kanya nakalaan ang titulo ng top scholar ng South Province, at nagpakitang gilas pa siyang ipinaabot na ipagpatuloy lang ng punong guro ang panunood dahil dapat na raw magsimulang makipag-ugnayan sa mga ulo ng pinakamahuhusay na unibersidad para sa kanyang pagpasok. Ngunit sa loob ng opisina, hindi na siya ang sentro ng atensyon. Nakatutok ang lahat sa pag-usad ni Lu Fan. Ipinaalala ni Principal Bai Hanggu na malaking balakid ang ika-50 palapag ng Heavenly Tower at noon pa man, maraming propesyonal sa South Province ang dito nadadapa. Dagdag ng punong guro ng First Middle School, ang palapag na iyon ang nagsisilbing tunay na hati ng lakas, at kahit malampasan man ito ni Lu Fan, inaasahan niyang babagal pa rin ang pag-akyat nito sa mas matataas na palapag habang tumitindi ang hirap. Paglipat ng tagpo, naroon si Lu Fan sa ika-50 palapag ng Nightmare Trial. Nababalot ang paligid ng makapal na nyebe at mabigat ang tensyon sa hangin. Sinuri ni Lu Fan ang status window ni Xiaoy at napansin niyang may bago na itong natutuhang kasanayan na shape transformation. Ipinapakita ng bagong abilidad na kaya nitong magpalit sa 4 na anyo. May Young Dragon form na nagpapataas ng lahat ng katangian at nagpapababa ng konsumo ng 50%. May Dragon Maiden form na bunga ng Blood Pact kay Lu Fan. May Destruction Dragon form na nagpapababa ng lakas ng 50% ngunit nagpapataas ng espiritu ng 100%, at sa anyong ito ay nakukuha ang mga kasanayang Daylight Incineration at Lava Eruption.
May world-ending form na nagpapababa ng espiritu ng 50% ngunit nagpapataas ng lakas ng 100%, at sa anyong ito ay nakukuha ang Earthbend at Fearful Roar. Habang abala si Lu Fan sa pagsusuri, gumalaw ang mga bato sa paligid. Nagsimulang magtipon ang mga ito at bumuo ng malalaking nilalang na may nagliliyab na pulang mata na diretso ang tingin sa kanya. Tatlo ang lumitaw. Ayon sa status window, ang mga ito ay Amethyst Mountain Giants, level 20. May dala silang mountain arm na nagdudulot ng matinding pinsala sa harap sa pamamagitan ng paghampas ng mabibigat na braso na bato. May landslide na mapanganib sa sinumang maabutan. May amethyst rock na nagpapababa ng magic damage na tinatanggap nila ng 50% at nagbibigay ng immunidad laban sa mga epekto ng armor piercing. Sa surveillance room, nabahala si Principal Bai Hanggu sa sitwasyon. Napagtanto niyang tatlong boss sa nightmare level ang sabay na kahaharapin ni Lu Fan. Sumabat ang punong guro ng First Middle School at sinabi niyang inaasahan niyang dito babagal ang pag-akyat ni Lu Fan. Sa pananaw niya, sapat na ang puntos ni Lu Fan upang mag-una sa Jianghai City, at mataas ang posibilidad na siya ang maging top scholar ng South Province. Hindi niya napigil ang manghinayang na hindi ito estudyante ng kanilang paaralan. Bumalik ang tagpo sa ika-50 palapag. Ipinapakita ng status window na naghahanda ang mga halimaw na gamitin ang Mountain Arm, isang mabigat na atakeng papasagasa kay Lu Fan. Ngunit hindi nagbago ang tindig ni Lu Fan. Tahimik niyang tinanggap na mas mataas na ang hirap kumpara sa mga naunang palapag, at dahil nasa gitna na siya ng pag-akyat, kailangan na niyang itaas ang sariling laro. Nang papalapit na ang dambuhalang atake, sumingit si Xia at hinarang ang hampas gamit ang kaliwang kamay. Nakatayo si Lu Fan sa gitna ng kaguluhan na tila walang bigat ang panganib, at doon niya pinili na ipalabas ang mas matinding anyo. Inutusan niya si Xiaoy na subukan ang World Ender form. Umugang ang sagot ng dragon at sa isang iglap, binalot ng pulang apoy ang katawan nito habang nagbabago. Sa monitoring room, napansin ni Principal Bai Hanggu na may malaking binabalak si Lu Fan. Habang lumilitaw ang bagong anyo, nabalot ng paghanga at kaba ang mga nanunood. Pumaitim ng husto ang buong katawan ni Xia, naging halos itim na itim ang kulay nito, at ang mga mata nito ay nagliyab na pulang parang banta. Lumitaw ang system notification na matagumpay ang transformation. Ayon sa datos, sumirit ang lakas ni Xia mula 456 hanggang 2,912, habang bumaba ang espiritu nito mula 1,424 hanggang 712. Nakakuha rin ito ng dalawang bagong kasanayan, Earth Shatterer at World Ending. Sa loob ng monitoring room, tumindi ang pagkabigla. Hindi lamang sa lakas nagugat ang gulat ng lahat, kundi sa mismong katotohanan ang isang tunay na dragon ay kayang magpalit ng combat form at magbago ng buong balanse ng laban sa isang iglap. Nabigla rin si Qin Shanhai at inamin niyang ang ganitong klase ng transformation ay kayang magpaigting ng takot hanggang buto. Sa mismong labanan, hinarap ni Lu Fan ang mga halimaw. May isang sumubok umatake mula sa likuran, ngunit agad niya itong naramdaman at walang kahirap-hirap na umiwas sa pamamagitan ng pagtalon pataas. Kaagad niyang inactivate ang Dragon Inspiration na nagpapataas ng mga katangian at lakas ng atake niya at ni Xiaoy ng 10%. Pagkatapos, iniutos niya kay Xiaoy na gamitin ang Mighty Jaw Assault sa isa sa mga kalaban. Sa isang kisap mata, binasag ng dragon ang ulo ng halimaw. Sa monitoring room, natigilan ang punong guro ng First Middle School at halos hindi makapaniwala na ang isang level 20 boss ay naduraj na parang wala lang. Sinuri ni Principal Bai Hanggu ang nangyari at napagtanto niyang para mabutas ang depensa ng Amethyst Mountain Giant, kailangan ang lakas ng atake ng dragon ay lumampas na sa 2,000 puntos. Habang bumabagsak ang unang halimaw, sumugod ang ikalawa at sinubukang sunggaban si Lu Fan. Muli, nakaiwas siya ng madali at pinahihit ang katawan upang hindi masakop ng kamay ng higanti. Kasunod nito, ginamit niya ang Dragon Claw at pinakawalan ng isang suntok na nagdulot ng malakas na pagsabog. Sa gilid ng mga nanunood, itinuro ni Qin Shanhai kay Qin Xiang na sa lakas na ipinapakita ni Lu Fan, dapat nitong ituring na swerte ang hindi niya pagkuha kay Lu Fan kanina. Walang maisagot si Qin Xiang at nanatiling nakapako ang mata sa nagpapatuloy na laban. Patuloy na umiwas si Lu Fan sa lahat ng hampas ng mga higanti na parang kabisado niya ang galaw ng mga ito.
Pagkatapos, pinakawalan ni Xiaoy ang world-ending roar, at ang epekto nito ay nag-iwan ng vulnerability sa kalaban. Naghanda si Lu Fan na ibigay ang huling tama, ngunit nauna na si Xiaoy. Agad nitong inilunsad ang Earth Shatterer. Lumindol ang buong lugar, bamuka ang isang malaking maitim na hukay, at doon nahulog ang huling higanti hanggang sa tuluyang mawala. Lumabas ang system announcement na umangat si Xia sa level 12 at kasunod nito ay umangat din si Lu Fan. Natuwa si Lu Fan sa bilis ng pag-angat ng lakas at lalo niyang napatunayan sa sarili na tama ang pagpili niya sa Nightmare level. Sa isip niya, habang tumataas ang hirap sa bawat palapag, lalo rin siyang lalakas sa bawat paglilinis. Sumunod ang abiso na matagumpay nilang nasakop ang ika-50 palapag. Naglakad si Lu Fan patungo sa portal para sa susunod na palapag at sumunod sa likuran niya si Xiaoy. Sa monitoring room, ipinaabot ni Qin Shanhai na ang sinasabing watershed ng ika-50 palapag ay hindi naging balakid kay Lu Fan. Idinagdag ng punong guro ng First Middle School na ang lakas ng dragon ay lampas sa kanyang dating pagkaunawa. Bamaling si Principal Bai Honggo kay Special Envoy Qin Xiang at tinanong kung, sa lawak ng karanasan nito sa Dragon City, kaya ba nitong tansyahin ang nakakatakot na halaga ng strength attribute ng dragon matapos magbago ng anyo? Ipinaliwanag ni Qin Xiang na marami na siyang nakitang malalakas sa Dragon City. Ngunit kung ihahambing sa mga yon, ang strength attribute ng dragon matapos mag-transform ay dapat hindi bababa sa 2,500 puntos. Sa narinig na numero, halos mapatigil ang punong guro ng First Middle School. Sa ganitong antas, ang karaniwang level ng mga katangian ng tao ay hindi na halos may pangalan. Tumango si Principal Bai Honggo at tinanggap na gaya ng inaasahan, mas lalo pang tataas ang mga katangian ng dragon. Pagkatapos, binanggit ng punong guro ng First Middle School na mula nang malampasan ang ika-50 palapag, magsisimula ng gumana ang tinatawag na X dagdag isang mode. Nagtanong si Qin Shanhai kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Principal Bai Honggo na ang X dagdag isang mode ay itinakda ng iskolar na unang nagdisenyo ng trial. Kapag nakalagpas ang examinees sa ika-50 palapag, bawat palapag na puno ng ordinaryong halimaw ay sinusundan ng isang boss floor. Ang ayos na ito ang nagiging dahilan kung bakit mas kahawig ng tunay na Secret Realm ang pagsusulit, at palaging inilalapit ang mga sumasali sa panganib na may kapalit na buhay. Ipinaliwanag pa niya na sa Nightmare level ng Heavenly Tower, halos wala ng ordinary monster floors, dahil kahit X-floor man o dagdag isang floor, napalitan na ang lahat ng ito ng Nightmare level bosses. Dagdag pa niya, sa Nightmare mode na X dagdag 1, hindi lang iisang boss ang haharapin, kundi isang buong pangkat, at bawat boss ay may dagdag na pagtaas sa kapangyarihan. Tinanggap ni Qin Shanhai na nakakatindig balahibo ang ganitong disenyo, ngunit sa bilis ng pagwasak ni Lu Fan, wala nang saysay ang sobrang pag-aalala sa estratehiya. Habang pinag-uusapan nila ito, lumipat ang tagpo kay Lu Fan na tuloy-tuloy ang pag-abante. Ang malaking itim na machete niya ay nagwawasak ng mga boss na parang papel, at si Xiaoy ay nakikitang kumakain pa ng ulo ng natalong halimaw na para bang karaniwang pagkain lang. Lumabas ang notification na nalinis na nila ang level 70, umangat si Xia sa level 13, at umabot si Lu Fan sa level 18, ipinunto ni Qin Shanhai na mula ika-50 palapag pataas, talagang dinisenyo ang Tower of Heaven para maging bangungot, at sa pag-akyat ay palala ng palala ang hirap. Ngunit dahil kasama niya si Xiaoy, hindi na kailangan ni Lu Fan ang masalimuot na plano. Panasan lamang niya ang dugo sa bibig, mag-uutos, at susunod si Xiaoy, na minsan ay hinahati pa ang ulo ng isang halimaw na parang simpleng gawain. Sa opisina, namangha si Principal Bai Honggo sa bilis ng takbo ni Lu Fan, halos magkakasunod na palapag ang nabubura sa loob ng ilang minuto. Sumang-ayon ang punong guro ng First Middle School at binigyang diin na ang Heaven Tower ngayong taon ang pinakamahirap na idinisenyo. Noon ay halos hindi siya naniniwalang may makakaabot sa ika-80 palapag, ngunit ngayon ay malinaw na binabasag ni Lu Fan ang lahat ng dating duda. Sumiklab pa ang kaguluhan nang tuluyang magwala si Xiaoy, bumubuga ng apoy sa iba't ibang direksyon, at ang ilang boss ay napilitang umatras na parang tumatakbong biktima. Lumabas ang abiso na nalinis na ang ika-76 na palapag, at humarap si Lu Fan sa isang dambuhalang worm-like boss na hindi man lang nakapagpakawala ng atake. Isang hampas lang mula sa Dragon Blood Armor transformation ni Lu Fan ang naging katapusan nito.
Hawak ni Xiaoy ang ulo ng boss na parang tropeo, umangat siya sa level 14, habang si Lu Fan ay umakyat sa level 19, sa opisina ng punong guro, napaisip si Principal Bai Hanggu sa mga nagdaang taon. Marami ng henyo ang sumubok sa tore, nag-ubos ng lakas, at sa huli ay bumagsak at namatay. Ngunit sa bilis at bangis ng pag-akyat ni Lu Fan, tila may isang bagong pamantayang umuusbong, isang lakas na hindi na kayang ikahan ng dating paniniwala at karaniwang hangganan ng mga propesyonal. Idinagdag ni Qin Shanhai na kapag umabot na ang mga kalahok sa ika-70 at ika-80 palapag, napakalapit na nila sa tagumpay para umatras pa. Ngunit para kay Bai Hanggu, wala nang duda na iba ang pagkakabuo kay Lu Fan. Maaari siyang maging unang taong makakalinis ng lahat ng 100 palapag matapos ang isang dekada. Pagkatapos ay lalo pang umigting ang tensyon. Sa system display, makikitang tumuntong na si Lu Fan sa ika-79 na palapag. Wasak ang lugar, parang guhong gusali na nagkalat ang sirang hagdan at mga piraso ng bato, at sa pinakadulo ay may madilim na trono na napapalibutan ng mga kabalyerong walang ulo. Ito ang mga World Enders, 4 na headless knights na armado hanggang ngipin, at sa pwesto ng ulo nila ay nag-aapoy ang bughaw na liyab. Bawat isa ay may nakakatakot na set ng kakayahan, mga penetration attack na may matitinding multiplier, automatikong counter-attack kapag nataman, mga hagupit na kasing bilis ng kidlat, at isang beheading move na agad pumapatay sa sinumang bumaba sa 57% ang kalusugan. Bukod pa roon, magkakabahagi sila ng pinalakas na HP at depensa. Hindi natinag si Lu Fan. Nakilala niya ang secret room na halatang hinango sa trahedya ng Shattered Kingdom, kung saan winasak ng Undead Legion ang isang buong kaharian ilang siglo na ang nakalipas. Ngunit wala ng panahon para sa alaala ng kasaysayan. Sumugod ang kabalyerong may palakol at naghahanda ng ilunsad ang beheading skill. Dahil wala siyang kontrol na kasanayan, iisa lang ang plano ni Lu Fan, tamaan silang lahat ng malakas at mabilis. Tumalon siya pataas at hinarang ang mga counter-attack gamit ang itim na machete. Ang unang hiwa niya ay halos kumayad lang sa baluti ng isang kabalyero, at gumaling ito agad. Mas masahol pa, na-trigger ang isang mabigat na counter, ngunit nasalo ni Lu Fan sa tamang sandali. Nang makakita siya ng siwang, inutusan niya si Xiaoy na magpakawala ng dambuhalang fire strike. Hindi nag-atubili ang dragon at sinindihan ang buong kastilyo. Umuga ang sahig at nagtilamsik ang apoy sa bawat direksyon. Pinuri ni Lu Fan ang bagsik ng pinsala, ngunit hindi pa tapos ang panganib. Sumugod ang kabalyerong may 2 espada na may kasamang kidlat sa bawat hakbang. Kumislap ang mga spark habang sinasalag ni Lu Fan ang mga hagupit at pinanatili ang tindig. Habang nagsasara ang iba pang kabalyero, napagtanto ni Lu Fan na hindi na sila pwedeng magtagal. Kailangan nilang makausad papunta sa ika-100 palapag. Inutusan niya si Xiaoy na maghanda para sa isang mas malaking bugso, at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ang dragon para sa susunod na yugto ng kaguluhan. Sa mismong ika-79 na palapag, hindi na nagtimpi ang Black Dragon Xia. Pinakawalan nito ang isang dambuhalang lava blaze patungo sa lahat ng kabalyero. Tinupok ng apoy ang paligid, at tuloy-tuloy ang hagupit ng init habang sabay na nagpapagaling ang dragon sa sarili. Sa maikling panahon, naging abo ang bawat demon soldier at headless knight. Lumitaw ang system announcement na nalinis na ang ika-79 na palapag. Umangat si Xia sa level 15 at kasabay nito ay nag-unlock ng bagong kasanayan. Sinuri ni Lu Fan ang system at lalo siyang nabigla sa bilis ng pag-usbong ng kapangyarihan ni Xia, habang siya naman ay umabot sa level 20, sa loob niya, malinaw na iisa na lang ang natitira, ang huling palapag ng pagsubok. Sa surveillance room, halos hindi makahinga ang mga nanunood. Hindi makapaniwala ang punong guro ng First Middle School nang makita niyang bumukas ang pinto patungo sa ika-100 palapag ng Nightmare Trial. Maging si Qin Shanhai ay umamin na nasasaksihan nila ang isang sandaling pangkasaysayan. Si Bai Hanggu, na karaniwang kalmado, ay halatang nayanig sa nakikita, dahil ang pag-akyat na ito ay tila hindi dapat maging posible. Samantala, narating ni Lu Fan ang ika-100 palapag. Hinugot niya ang isang espada na nakabaon sa trono, at bumalat ang mabigat na aura sa paligid habang nakatayo si Xiaoy sa kanyang tabi. Ang tanaw sa harap nila ay tila bangungot guhong kaharian, nagkalat na mga buto at kalansay sa bawat sulok, at sa trono ay nakaupo ang World Annihilation Emperor,
isang level 60 boss, napapalibutan ng hukbo na 500 demon soldiers. Hindi pa rin natinag si Lu Fan. Sinilip niya ang bagong skill ni Xiaoy na Cataclysm. Nakasaad na ito ay 3 yugto ng atake, unang yugto ang pagbugso ng kapahamakan, ikalawa ang pagliyab na lumalamon sa mga kalaban, at ikatlo ang pagsabog na sumasabog sa buong lugar. Sa galaw ni Lu Fan, malinaw na handa na siyang panuorin ang tunay na pagguho. Sa senadoryas niya, nag-transform si Xiaoy sa Destruction Dragon form. Uminag ang apoy sa katawan nito at lumitaw sa system ang pinalakas na stats at mga bagong kasanayan, kabilang ang All Things Incinerate at Lava Burst. Sa surveillance room, mas lalong tumindi ang pangamba at paghanga, napaisip si Bai Hanggo kung ang transformasyong ito ay nasa panibagong antas ng sindak, at natigilan si Qin Shanhai sa pag-unawang ito pala ang lakas na pinipigil ni Lu Fan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.